Hello, good morning, good evening, usang sulo kayo ng mundo. Welcome to Junib's Vlog. Ato lang ni Binisayon sa sagol-sagulan la nato og Tagalog ginagmay kay Bisaya man ni inyong lingkod. Pero hanggang kayat ko, Tagalogin natin. Ang topic natin ngayon tungkol naman ito sa ano. Ito ang vlog ko ngayon kasi wala na akong magawa at saka ano ba. Parang ilabas natin yung naramdaman lang natin ba. Ito namang ano, story ko ngayon, ano lang to ha. Hindi to pang pamilya, hindi to pang kapatid, hindi to pang kaibigan, kung hindi lahatan to general. Ang pakay ko dito, ang punto ko dito. Nakabantay lang ko nga kuan ba kana bitang nakabantay siguro dili kay ako ray nakabantay ani. Siguro dili kay ako ray nakabantay. Nakabantay mo anang og naa bitaw tay achievement bisag gamay kaayo bisan gamay lang kaayo nga achievement mura bag ikasakit sa uban, then once nga ma-failure ka kana bang mo down ka murag ikalipay sa uban, murag ikatawa nila ang imuhang pagbagsak, ikatawa nila ang imuhang pag anong tawag dyan sa Tagalog yung bang pagbagsak yung pagbagsak mo parang ikasasaya nila instead na imbis masaya sila kung anong narating mo sa buhay, imbis na masaya sila na, uy, si ganito, yung ganito ko, yung friend ko, yung kapatid ko, yung kamag-anak ko, yung pinsan ko, ay umaangat sa buhay, ay salamat, di ba? Dapat ganyan sana ang gagawin natin. Pero kadalasan sa reality talaga hindi. At ang masakit doon, pati mga kamag-anak mo minsan, sila pa ang hihila sa iyo. Sila pa ang unang sisira sa iyo. Sila pa ang unang anong tawag doon? Naninira sa iyo. Yung parang ganon. Napansin niyo yun? Napansin niyo yung ganon? Kasi ako mula ng pagkabata ko, siguro may mga tao talagang ganon na parang sunod-sunod yung ano ba yung tawag doon, yung kung sa ano parang yung kaaway mo ba laging sumusunod sa iyo, saka yung mga taong mahilig mag-provoke laging kahit anong iwas mo nakabuntot sila sa mga ginagawa mo kahit wala kang ginawa sa kanila. Napansin niyo yon, yung mga ganong klaseng mga mentality ng tao, ug nila pa mga crab mentality. Usahay lang sakit lang ba? Usahay lang sakit lang pamation. Usahay sakit lang pamation nga. Imbis na ikalipay unta nila ang ato ang pag-angat, ikasakit na hinuon nila. Instead nga ila kang tagaan og positive nga advice, puro negative ang imong madunggan gikan nila. Labi na gid sa mga tawo nga expected unta nato nga sila ang unang sila ang unang masaya kung anong meron tayo, kung anong mararating na tayo, kahit maliit man lang na bagay, kahit malaki na bagay. Yung parang ganun ba? Ang masakit pa doon, yung wala kang ginawa sa kanila, tapos gawan kanila kung ano-ano. Yun ang pinakamasakit doon. Sana lang sana, ang payo ko dito, kaya ako nagawa ng vlog na ganito, ang payo ko sana, lalo na sa kamag-anak, magkakapatid, magpipinsan, magkakaibigan, sana magtulungan tayo, magtulungan lahat. At saka panatilihin natin yung respeto at pagmamahal. Kasi di ba, biblically ang sinasabi sa Panginoon, love your enemy. Oh. Pagkatapos, pagkahuman kuan ka ng imbis na imong higugmaon ang imong kaaway, imbis na imong suportaran ang imuhang amiga o kaliwat na imo naman noong hilaon pag-ayo. Mura naman og mopagakpak sila kung makita nila nga nahulog ka gikan sa taas. Mura naman og mopalakpak sila. Diba? Dapat unta lalo na tayong mga Pilipino. Kasi tayong mga Pilipino binansagan tayong mapagmahal, mapagpasensya.
Oh? Kahit gaano man kahirap, may time pa rin tayong tumatawa. In-appreciate yan ng ibang mga lahi, lalo na sa mga puti. In-appreciate nila yung mga Pilipino. Kasi yung mga Pilipino do, accommodation, maasikaso, tapos kahit naghirap na, kahit asin at saka ano lang ang pagkain dyan sa misa, makuha pa nating tumatawa. Yun sana ang isipin natin ba? Kaso kabaligtaran sa totoong buhay. Kabaligtaran. Hindi ni lahat ko ha, hindi ni lahat. Pero 99% mas marami ang ganun kaysa totoo. Dapat sana, yung bang lalo na yung magkadugo, magkaibigan, magmahalan na lang tayo. Huwag na tayong magsisiraan. Kung sa tingin mo na hindi mo kaligaya yung pag-angat ng buhay ng kapitbahay o ng mga anak mo o ng kapatid mo o ng kaibigan mo, manahimik ka na lang. Huwag na lang yung imbis na i-appreciate mo, idakdak mo pa sa ibang tao, i-chismis mo pa sa ibang tao. Tapos meron pa. Kung ano yung matulong mo sa kanila, hindi nila tinitingnan. Yung mga tulong mo, yung kabutihan mo sa kanila, hindi nila tinitingnan. Ang lagi nilang tinitingnan yung kamalian mo. Yung palpak mo sa buhay. Yung palpak mong nagawa sa kanila. Pero yung mga bagay na nagawa mo sa kanilang mabuti, nakabuhat ka o maayon nila, nakatabang ka bisag ginagmay nga butang, wala nila ma-appreciate. Dili nila ma-appreciate. Di ba sakit mga kabisdak? Sakit mga kapinoy? Di ba? Mao lang na akong nabantayan in my own sad kuan ka ng experience. Dili na to ilayo. Iduo lang nato sa akong experience. Sukad pa sa bata pa ko. Munang dili na ko matingala usahay nga dunay mga tawo nga malipay kung mabagsak ko. Dili ko matingala usahay nga daghang taong mudaot nako. Dili ko matingala usahay nga imbis makadungog ko og kanang mga positive reminders, puro negative, puro hatak. Alam niyo mga kaibigan, kung anong ginawa ko sa mga taong ganyan? Hinayaan ko. Pinagdasal ko, isinumbong ko sa Diyos. Kaya kahit papaano, kahit anong sira, kahit anong paghatak nila sa akin, kahit anong gagawin nilang paninira sa akin, umaangat at umangat pa rin ako. Kasi naniwala ako sa Panginoon Naniwala ako sa Panginoon. Habang wala kang taong sinasagasaan, wala kang taong inaagrabyado, iaangat ka talaga sa Panginoon. Dapat sana marunong na lang sana tayong makontento kung anong meron tayo. Marunong tayong magpasalamat sa Panginoon kung anong meron na binigay sa atin. Kasi lahat naman tayo hindi pari-pariho ang story sa buhay. Hindi naman lahat tayo pari-pariho ng mga pagsubok sa buhay. Hindi naman lahat na pwedeng umaangat. Hindi naman lahat na puro mahihirap. Hindi ko sinabing nagkaroon ako ng pera. Hindi ko sinabing umaangat ako na umaangat sa pera. Hindi. Umaangat ako dahil sa tulong ng Panginoon sa simpleng bagay, binigyan ko ng pasalamat sa Kanya. Ang tagal ko nang naging OFW mga kababayan dito sa Saudi Arabia. Believe it or not, 21 years na ako dito sa Saudi Arabia in one employer only. Sa tagal-tagal ko niyan, malaking pagpasalamat ko dahil alam nyo, binigyan ako ng Panginoon ng employer na hindi ako tinuring bilang isang katulong, kung hindi tinuring ako bilang kapamilya, bilang ina ng mga alaga ko. Dati ang dami kong maririnig. Ang tagal na yan sa Saudi, tingnan mo kung anong hitsura niyan, tingnan mo nakiparty dito, party doon, bihis dito, bihis doon, ang ganyan ba ang katulong? Yan ang maririnig ko. Pero hinayaan ko. As long na alam ko kung anong pinagagawa ko, as long na alam ko na malinis yung konsensya ko, wala akong pakialam kahit anong sasabihin ng tao. Sa awa ng Diyos, yung 5 kong mga alaga, 4 ng profesional. Yung 4 kong profesional na alaga, bawat sahod yan, magbibigay yan sa akin ng pera. Lahat ng gusto ko ibibigay ng mga alaga ko hanggang kaya nila. Wag lang akong manghingi ng eroplano, barko at saka kotse. Yan ang hindi nila kayang ibigay sa akin dahil medyo mahal na. Pero pag yung konti-konti lang tulad ng damit, alahas, ibibigay yan ng mga alaga ko sa akin. 'Di ba ang sarap ng pakiramdam?
na pinalaki mo sila sa pagiging katulong mo, nang lumaki na sila, nimbalo sila sa imong kaayo. Kung dili man ko bless sa ubang tao, kung dili man ko bless sa akong mga kadugo, sa ubang mga kadugo, pero bless ko sa akong mga alaga dito sa Saudi. Gitagaan kog amo nga makasinabot nako, gitagaan kog amo nga murag akong mga igsuon. Dako kay kog pasalamat sa Ginoo. Ang akong bana, grabe ka bisyoso sa bata-bata pa siya. Pero unsa gibuhat sa Ginoo pinaagi sa akong prayers. Lord, nakahibalo ko nga lisod na utrohon ang ambisyo sa akong bana. Ikaw na'y bahala. Pero mutuo mo mga ka-OFW, mutuo mo mga kababayan. Milagro na lang kung mausab ang bisyo sa akong bana. Pero nahitabo, tinuod jud ang ilang giingon nga nothing is impossible to God. Basta magtiwala lang tayo. Isang twinkling of an eye, gikuha sa Ginoo ang bisyo sa akong bana. Gibalik sa Ginoo ang akong bana pagbalik sulod sa simbahan. Sa kadugay na nako diri sa Saudi sa 21 years, buo pa ang akong pamilya, praise God. Samantalang ang uban, nag-abroad unta para sa ilang pamilya, pero nangabungkag na, nawasak. Dahil hindi nila nakayanan yung mga trials. Kasi alam mo mga kababayan, kung walang Panginoon na mag-guide sa atin, talagang crooked yung daanan natin. Pero pag may Panginoon tayo, may paniniwala sa Kanya, hindi ka talaga, dili talaga Kanya dalon sa dalan nga dili maayo. Maniwala gid mo na. Kaya ka na-experience din ako. Mo nang ingon ana ang mga blessing nga gihatag sa ako. Ikaduha, ang akong anak nagbinuang og eskwela. Daghan kong negative nga madunggan nga istorya. Ayaw na pa eskwelahang imong anak kay gibinuangan ka. Ayaw na pa eskwelahang imong anak kay gisayang lang ang imong kwarta. Pero unsa akong gibuhat? Para nako dili mubutan ang akong anak kung akong paundamon og eskwela. Instead nga masuko ko sa akong anak, instead nga bukbuko na ko akong anak, akong giistoryahan ang akong anak sa hinay nga pamaagi. Dili na kinahanglan nga ato pang bukbuko ng atong mga anak aron motul dili. Kay ako grabe ko ka black sheep sa pamilya. Grabe ko ka salbahis nga pagkaanak. Pero tungod sa prayer sa akong buutan nga inahan, nitulid ko. Nitulid ko as in. Ug sa ako pang magigingkanan, wala may kadahom nga among black sheep nga anak. Wala may kadahom nga ang pinakasalbahis namong anak mo pay dako kay tabang namo. Imagine ka. Dili gyud ka kuan sa Ginoo, dili gyud ka pasagdahan sa Ginoo basta musalig lang kaniya. Dahil tanan nimong desisyon na ay Ginoo. Ang akong anak nagbinuang, pero tungod sa akong prayer na human. Kaluoy sa Ginoo, mag 9 years nang nagtudlo. Usa siya ka teacher. Ug garbo kay na ako bilang isang kasambahay. Bilang isang kasambahay dito sa Saudi. Muna'y kanunay na kong gihuna-huna. Imbis na masuko ko sa mga taong negative, sa masuko ko sa mga taong toxic, gibaligtad na ko. Akong tan-awon ang mga blessing sa Ginoo nga gihatag sa ako. Dili na ko pansino ng mga tao nga mga muhatak sa imuha. Muna'y bantayan nato. Kung unsa kadako sa tong pagtuo sa Ginoo, mao sa na kadako ang iyang trials nga ihatag nimo. Dili siya mo gamit og laing tao kun dili ka ng mga tao nga duol ra nimo. Munang mosalig jud ta kanunay sa Ginoo. Dili ta magpadala ng mga tao nga manghatak nato. Anang mga tao nga walay laing ikaistorya puro negative. Mga tao nga dili kabalo mo advice, dili kabalo mo hatag nimo og suggestion nga maayo. Kun dili puro negative, puro panghatak. Mao ni mauna, dili maayo, mao ni mauna. Kaluoy sa Ginoo nga akong anak na human. Kaluoy sa Ginoo nga akong anak na minyo nga tarong. Kaluoy sa Ginoo nga akong anak na himutang na. Kaluoy sa Ginoo na nakoy apo nga usa nga gihatag sa Ginoo namo. Nga blessing nga hilabihan giampo namo.
Tungod kay nahadlok na ko, natakot ako na nag-iisa lang yung anak ko tapos hindi pa magkaanak. Kasi nung nag-asawa yung anak ko, ang tagal. Ang tagal. Bago siya nanganak. Pinag-pray namin. Basta may tiwala lang tayo. Kaya huwag tayong magpaapekto sa mga tao na nasa paligid natin na walang ginawa, kundi binabantayan yung kamalian natin. Pero yung mga ginawa nating kabutihan sa kanila, hindi nila nakikita. Kaya huwag tayong magpapaapekto sa kanila. Kaya tayong mga OFW, go lang ng go. Kung hindi man tayo kamustahin, kung hindi man tayo kamustahin ng mga kamag-anak natin, huwag kayong ma-offend. Kayo ang mangumusta sa kanila. Kasi karamihan sa iba, yung iba magpatiwakal, yung iba magwala dahil dahil hinayaan na daw, nakapagod dito sa Saudi, yung pamilya hindi marunong mangumusta, hindi marunong ganito, hindi. Kailangan puro positive ang atong hunahunahon. Always think positive. Kaya once nga maghunahuna kag negative, diha mo pasok ang devil, ang demons. Diha kasuksukan yan maayo. Munang instead nga masuko ka sa mga taong toxic, i-pray. I-pray sila. Kay para bisan pag unsaon ta nilag hila, dili kita mo bagsak as in. Kung mo bagsak man ta, mo taas, mo bagsak, mo taas, normal na sa kinabuhi. Tungod kay walay perfect nga tao. No one. Gawas lang sa Ginoo. Mo nang mga kababayan, usbon ako, mga ka-OFW, usbon ako. Dili ta magpadala sa mga hatak sa mga negative nga tao. Sa mga taong walay nakita nga maayo sa atong kaugalingon, puro appreciate sa ilang kaugalingon o puro daot sa uban, dili ta magpaapekto nila. Ang ato ang ipairal sa atong kinabuhi, love, respect, ug trust. Ug ang number 1 na ang love gyud. Kung naata na nga sa atong pagkatao, sa atong kasing-kasing sa gugma, makabalot mo pailog. Dili ta mo patol sa mga taong negative. Pasagda na to sila. Pasagda na tong ang Ginoo mo'y mubuhat pa rin na to. Usbon ko unta mag-usab na mga tao nga dili kabalo mo appreciate og maayo sa iyang isig katawo. Unta instead nga ikatawa na to ang failure sa ubang tao, atong i-pray. Dili kay atong katawan. Kay tao ra pud ta. Wa ta kay balo. Kung musumbalik nato ang tanan natong gipanulti, ang tanan natong gipangbuhat sa atong isig katawo, musumbalik nato. Musugotag sa dili, ang karma naara sa paligid. Nag-wait lang siya sa signal kung kanus siya musulod sa imong kinabuhi. Mo nang be aware. Okay mga ka-OFW, maura na akong i-share ninyo. Okay, mag-ingat tayong lahat, lalo na sa mga kasama o kagaya kong mga kasambahay, kadama, syakala. Be proud of it. Be proud of it. Dahil sa pagiging katulong natin, makatapos yung mga anak natin, makagawa tayo ng bahay, makabili tayo kung anong gusto nating bilhin. Kahit walang ipon. Kasi hindi naman tayo nag-abroad para makaipon, kundi para sa pamilya natin. Kaya ingat lahat. Stay safe. And God bless. Babus!